Magandang araw mga kids. Welcome officially to our day 2 dito sa Fukuoka, Japan. Dito muna kami sa hotel magbe-breakfast. Butin lang malapit lang ang 7-Eleven. Kaya ito yung mga kids busy na sa kanilang breakfast. Pumili tayo ng mala chicken karage. Tapos meron tayong tonkatsu. Meron din tayong binili na 7-Eleven na 7-Eleven chiki, sabi ni Bini. Tapos bumili rin tayo ng mga smoothies, no? Isa yun sa mga hack. No? Lalo na kung yung mga anak ninyo, pero sila nagpo-prutas naman sila. Kung yung mga anak ninyo hindi mahilig mag-prutas, baka lang mapa-fruits nyo sila dahil sa smoothies ng 7-Eleven. Sobrang cute kasi, ang dali lang gawin. Tapos kayang-kaya naman ng kids, sa si Ate Bini ina-assist pa yung kambal. So breakfast muna dito, tapos mamaya gagala na ulit tayo. Abangan nyo kung saan tayo pupunta. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga Fukuoka vlogs, Hong Kong vlogs, Boracay vlogs, ngayon na. Panoorin nyo na after nito mga kids. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Tapos, kung magta-travel kayo anytime soon, don't forget to use our codes. Eats Agoda and the Tans for Agoda Hotels. Agoda Eats and Tans Activity sa Agoda Activities. Tapos for Klook Hotels, Eats Klook and the Tans Klook. Nako, yung masisave niyo, pwede nyo na pang 7-Eleven, Family Mart, Lawson's yan sa Japan, at iba pa. Kaya napakinitan natin, tara, let's eat! Taas kamay ng mga mahilig mag-shopping dyan. Ang lalaki niya mga ka-eats gawin. Hindi siya yung usual ninyong strawberries na makita sa Pilipinas. Napakaganda ng reclining booth. And not just 2 floors, but 3 floors of Japan! Wow! Grabe, sobrang dami na. Ito yung mga binili natin, mga ka-eats. So, ito yung fried chicken. Ito yung spicy. Ito yung ating tonkatsu na may rice with purple powder. Ating egg sandwich. Tapos, ito yung chicken cutlet na parang karage. Siyempre, oy ocha. Banana smoothie, blueberry smoothie, at strawberry smoothie. Enjoy! Mga ka-eats, nandito na kami sa daan, papunta sa subway, train station. Tapos pupunta na kami ng Nanzo-in Temple. So from our place na Hotel Sui Haruyoshi, parang 2 sakay siya. It would take around an hour to get there. So si Nanzo-in Temple, sikat siya sa, syempre, nature, ganyan. Alam ko may falls din doon. Pero ang pinaka kilala siya is yung reclining Buddha. Or one of the biggest. Kung yun nagkakamali, ilang 70 meters ata siya. So, isi-check natin yun mamaya. So, time check, it's 10 a.m. At yung temperature kanina is around 10 degrees lang ata ngayon eh. So, medyo malamig siya. And parang, hindi ko kung tama ako ng decision kasi naka-heat tech lang ako sa sweater. Sila Bianca parang mga at least 3 to 4 layers. Medyo malamig. Pero at least, ang weather forecast is fair naman yung weather today. Hindi uulan. Medyo may clouds lang talaga ng konti. Nakakasamahan nyo kami. Punta tayo ng Nanzo-in Temple. Tapos syempre may iba pa tayong pupuntahan mamaya mga ka-eats. Let's go! Syempre the trusty Google Maps. So diretso lang, sabi ni Google Maps, papuntang Naka-something station. Nanakuma Line, papuntang Hakata Station. Tapos doon tayo sasakay ng isa pang train ulit. Papunta na mismo sa Nanzo-in Temple! Mga ka-eats, matapos namin mga 2 stops from Nanakuma Line, parang Tenjin Minami Station. Nandito na kami ngayon sa sobrang laki pala na Hakata Station. So meron siyang JR, meron siyang Shinkansen, at meron din siyang subway. Mako-compare natin siguro ito sa Osaka Station or sa mga Kyoto Station. Parang regional train station siya na maraming pwedeng masakyan at
maaaring maligaw din kayo. So, ito, sabi sa amin ng Google Maps is puntahan lang yung Chikushi Gate. So, from the main entrance, talagang dire-diretso lang. Feeling namin hanggang dulo na ito. Tapos, gagamitin na lang namin yung aming IC cards na Pasmo at iCoca para makasakay dun sa train. Abangan natin kung paano talaga papunta dito sa Nanzoin Temple. Buti na lang nagtanong kami mga ka-eats, hindi pala siya yung ticket station all the way katabi ng Chikushi Gate. Sabi nung tinanungan ko na nag-a-assist, English speaking naman siya, katabi ng Seattle's Best. So doon kayo sa JR Kyushu ticketing station kapag pupunta kayo ng Nanzoin. Kasi kung nag-check kami ni Bini, para medyo Shinkansen levels yung mga tickets na pwede nyong i-purchase doon sa katabi ng Chikushi Gate. So dito tayo ngayon sa may JR Kyushu. Ayan, sa may rail counter dito. Katabi lang ng Seattle's Best, okay? Para makabili ng ticket papuntang Nanzoin Temple. Nakabili na kami ng ticket dito sa JR Kyushu. So, kailangan nyo lang magtanong talaga. Medyo nagpa-assist ako kung paano ma-purchase yung Kido Nanzoin Mahi na station. So, tinulungan naman ako. Tapos, pwede kayo mag-purchase na ng round trip. So, credit card yung mode of payment. Tapos, ito, importante, kung wala kayong kasamang may wheelchair or stroller, pwede kayo sa Central Gate. Pero, kung meron kayong kasamang naka-wheelchair or stroller, dito kayo sa North Gate para may mag-assist sa inyo, tapos meron ding elevator papunta doon sa mismong platform. Mga ka-eats, we made it. Nandito na kami ngayon sa train na papuntang Nogata. Tapos, ito ay mga 7 stops papuntang Kido Nanzoin Mai Station. So, ito ay alis ng 11:08. Dumating kami dito mga 11:05 na. Saktong buzzer beater lang. Maganda naman yung train, may upuan at meron pang restroom dito. So, nandito ako ngayon sa area kung saan pwede mag-park yung wheelchair o stroller. Sila Mami Bianca naman ay nakaupo doon banda sa may pintuan. At ako ay tatayo muna. So, mga 7 stops. So, mga 30 plus minutes yun, mga ka-eats. So, yung journey namin pumunta dito is from our hotel. Nakuma line kami. 2 stops sa Hakata Station. Hakata Station, bumili kami ng ticket sa may JR Kyushu. Nagpatulong na lang ako, may mga nag-a-assist naman. Pwedeng mag-card at pwedeng bumili ng round trip ticket na. Tapos again, kapag kung kayo ay meron kasamang may wheelchair or stroller, pwede kayong North Gate. Pero kung wala, Central Gate naman, pwede. Tapos, mabase lang naman kasi pagdating doon sa mga gates, meron ng elevator papunta doon sa platform. Platform number 8, yung Panogata, papuntang Nanzoin Temple. Excited na kami kasi maganda daw yung lugar na yun at maganda rin yung panahon. Dumating na kami sa Kido Nanzoin Mai. Tapos paglabas namin, nakalagay agad yung mga rules sa pagbisita dito sa Nanzoin Temple. So dito, no eating and drinking, no smoking, hide tattoo, no recording for a long time, no littering, no dancing, don't be noisy, no selfie or other similar item, no record while walking, don't sit down, and walang revealing clothing. Kailangan parang naka-pants talaga kayo, covered. Tapos merong admission fee na 300 yen. Free naman siya kapag children under 18. Dito yan sa Nanzoin Temple. Mga ka-eats, nandito na kami sa Nanzoin Temple. Pero feeling ko mga b-rolls na lang papakita ko sa inyo kasi bawal mag-ingay at bawal yung selfie stick. So, tatago ko na to mamaya. And, yung ingat lang kayo kasi si Bianca, nakadress siya na stockings. Bawal talaga kasi nagsushow pa rin daw ng skin. Bawal anything na above the knee yung attire. Dapat talaga to be safe, mag-pants kayo. Pero nagpahiram naman siya parang sarong at free lang yun, mga kids. Pero huwag siyang tatanggalin. Pero wag na wag yung tatanggalin. Kasi ipa-fine kayo ng 10,000. Ayun, so
Matindi ang fine. So, papakita ko na sa inyo yung B-rolls dito ng napakagandang Nanzoin Temple. Mga ka-eats, tapos na kami dito sa Nanzoin Temple at napakaganda ng reclining Buddha. Hindi na ako masyado nakapag-video at hindi rin ako nag-vlog kasi to respect talaga yung mga tao at syempre yung temple itself. Syempre it's a place of worship at para mas ma-appreciate talaga namin yung mga nandito. Natuwa kami kasi may ice cream stall sa may taas sa tapat ang ng reclining Buddha. At nakapag-ice cream yung mga bata. Tapos sa baba naman, may nakita kaming souvenir shop, nakabili kami ng magnets. Tapos may souvenir pens yung mga bata. Merong iba't ibang klaseng merch, may caps, may hats, merong bags, merong shirts, merong mga pagkain pa. Dito sa tapat niya, meron naman parang mga tables and benches. Kasi meron silang vending machines din dito mga ka-eats. Sobrang ganda. 300 yen per adult. Basta below 18, free pa po lahat. Si Mami Bianca pala sinuwerte kasi nagpahiram sila ng parang sarong, di ba? So yung sarong sakto hanggang February 28 lang. Di ba? Timing na timing nga naman. So kung kayo ay pupunta dito, very strict sila. Dapat wala pong kita sa legs ninyo. Dapat talaga nakapantalon para safe na safe po ang entry ninyo dito sa Nanzoin Temple. Mga ka-eats, matapos bumiyahe from Nanzoin Temple to Hakata to Tenjin Minami. Nandito na kami ngayon around Tenjin area sa may Tenjin Luce building para kumain ng sushi at i-feature natin yan sa ibang vlog, okay? Aalamin natin kung ilan yung makakain namin na plates ng sushi dito sa sikat na Sushiro. So, papakita ko na lang sa inyo yung mga B-rolls dito sa vlog na ito. Pero, abangan nyo yung vlog talaga na solely for Sushiro. So, itong araw na ito, napag-desisyon na namin since nakapag Nanzoin Temple na kami. Lakad na lang kami around the area of Tenjin, window shopping, konting sightseeing, baka mag-coffee, baka kumain. So, abangan nyo na lang pagkatapos namin kumain dito sa Sushiro, kung saan pa tayo makakaikot dito sa Tenjin. Let's go! Tapos na kami kumain sa Sushiro. Grabe, sobrang dami namin nakain. Pero kung gusto ninyong malaman kung nakailang order ba kami, nakailang plato kami sa Sushiro experience na to, abangan ninyo yung Sushiro vlog namin na yon. Mga ka-eats, located nga pala itong pinuntahan namin na Sushiro outlet sa may Tenjin. Katapat lang niya, kung nakikita nyo, si Don Key. Naubos yung tao. Kanina sobrang daming tao dito. Ngayon, nakapag-lunch na rin sila. Hello, babies! Are you happy? Meet my inflatable friend. Yan, nakuha niya. May pa-price na ganyan. Tapos ito, may gachapon sa loob. Kaya yan, nakakuha na siya ng prize. Grabe mga kids. Nakakatawa. Nakain na namin yung nakain na namin yung happy food. Yes, we bought it, no? Yeah. Yes. So, nakakain na rin kami sa Sushiro. Siguro mamaya, magrarami naman kami kapag nagutom na for dinner. At ikot-ikot lang dito sa Tenjin area. Nag-change tayo ng plans ulit kasi parang medyo chill, parang hindi masyadong mapagod din yung mga bata. Siguro next time, babalikan na lang natin tong Fukuoka ng mas matagal. Kasi parang ang daming pwedeng makita at magawa rin dito. Saka, since maganda yung weather now, parang ang sarap lang maglakad-lakad dito sa area.
at i-enjoy yung parang vibe nung Tenjin area nila dito sa Fukuoka. Mga ka-eats, kakatapos lang manalo ng prizes sa Sushi Row, tapos binudol ako agad. Saan tayo pupunta? Dream capsule. Para? Magachapan and Nangka-Eats. You're not gonna believe it. There's not just one floor and not just two floors, but 3 floors of Gachapan! Wow! Grabe ito. Dream capsule, nandyan. From Nagoya. 3 floor, grabe. Dream capsule from Nagoya, Japan. Pupunta tayo dyan. Tara, let's go! Mga ka-eats, tapos na kaming magpabudol sa Dream Capsule. So, naka 2,000 kami sa gacha. And nakakatuwa naman kasi nakakuha si Sabi ng 2, nakakuha ko ng tig-isa sa twins, at nakakuha pa ako ng Miguel from Coco. Ang cute. So, nakakatuwa kasi 3 floor siya. Yung first floor parang medyo may mga Disney, may mga Sanrio. Second floor may mga anime. Tapos, third floor, may mga food-related, no? So, iba't iba. Meron din mga boy band, no? Nakakatuwa kasi parang kung ano man yung kinahihiligan mo or gusto mong kolektahin, for sure, mahanap mo siya sa 3 floors worth ng gacha dito sa Dream Capsule sa Fukuoka, Japan. So, kung i-compare ko tong Tenjin area, feeling ko parang siyang Shinsaibashi sa Osaka. So parang puro shopping, maraming kainan, tapos yung price range ng mga gamit at mga bagay-bagay dito, pati mga pagkain, iba't ibang levels din. So meron siya for any kind of budget. Meron din, may Donki, may Ichiran, ganyan, Sushiro, may McDo, may Family Mart, may Gyukaku. So parang marami rin kayong makakainan talaga. So maglalakad-lakad lang kami dito kasi malawak naman yung mga sidewalks enough for our stroller. And kung may dala kayo stroller, recommended mag-ikot-ikot dito sa area na to. Habang nagpo-push around, ikot-ikot, pwede mag-shopping si mommy, pwede naman mag-shopping si daddy, o take turns na lang, tapos pwede rin kayong bumili for your kids dito sa Tenjin sa Fukuoka. Mga kids, habang naglalakad dito banda sa may area ng Tenjin, meron tayong nakitang parang shopping arcade. It says parang Shintencho Shopping District. So nakakatuwa siya. Para siyang old school na market. Merong nagbebenta ng mga CD, merong mga pang old lady, tapos may mga kainan din. May Family Mart, may nakita kaming dollar store kanina. Tapos meron din ditong dessert store na nagsasabi, Gondo, yung kanyang pangalan. Tapos madami pang iba. Meron din ditong tax-free store. So, merong mga kape-kape. At sigurado, kung meron kayong budget for shopping, kaya dito kasi mukhang affordable yung mga items niya. Hindi katulad yung mga nasa labas. Kasi mga nakita namin kanina, para mga Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Hermes. So, nandito meron din mga sushi store. Yan, ito. Tapos merong mga coffee shop. So, sure, meron tayong ma-afford dito. Pero, since hindi naman talaga kami mahilig mag-shopping, kayo na lang yun. Balitaan nyo lang kami pag nakapunta kayo dito sa Shintencho Shopping District. Taas kamay ng mga mahilig mag-shopping dyan. Yes! Si
Mommy B nakabili ng giant strawberries for 580 yen dito sa Nogami Egg Farm sa Shintencho Shopping District. Ang lalaki niya mga ka-eats, gabi. Hindi siya yung usual ninyong strawberries na makita sa Pilipinas. Mukhang masarap to. Mga ka-eats, nandito na kami ngayon sa basement 1 level ng Parco Mall sa Oichika. Para siyang malaking food hall na iba't ibang klaseng Japanese restaurants ang meron. Kakain kami ng Shinchin Ramen, isang sikat na ramen na local lang sa Fukuoka. Hakata style din siya mga ka-eats. Pero, biro na lang ang makita nyo doon kasi ima-match natin siya doon sa napanood nyo na, doon sa Ichiran. So, Ichiran versus Shinchin Ramen sa iisang vlog. Ano kaya ang mas magugustuhan naming lahat? Okay? So, yun na. Sana nagustuhan nyo yung second official day namin dito sa Fukuoka, Japan. Very chill lang tayo. Nanzoyin Temple, kumain sa Sushiro, nag-gacha, nag-ikot-ikot sa Tenjin, nagpunta sa Shintencho. Pwede nyo nang ganahin yun kung gusto nyo ng chill na lakad lang. Tapos kung gusto nyo ng hotel na malapit lang sa may Tenjin area, check nyo yung Hotel Sui Haruyoshi sa Agoda. Pwede nyo gamitin yung aming discount codes na Eats Agoda or The Tans para mabook yun. Tapos for your Agoda activities naman dito sa Fukuoka or sa iba pang mga lugar, pwedeng Agoda Eats or pwedeng Tans activity. Meron din parang Klook discount code para sa hotel, Eats Klook at The Tans Klook. Yun lang mga kids. Abangan ninyo yung mga foodie only or food only vlogs namin dito sa aming Fukuoka trip. Maraming salamat sa panonood. Until our next kain at gala dito sa Japan at sa iba pang lugar. Bye-bye!